Uy, mukhang papunta rin siya sa... Uy, mukhang papunta yan sa bangin. Yun yung campsite. Para saan yan, Daddy? Okay, bagong pagkakagastusan, magka-camping na naman tayo. Ayan. Another camping na naman ang paparating bukas. Sige, go, go, go. Yan na, yung isang box para sa camping, yung isang box naman, kakainin namin habang naka-duty si Daddy. Kasi after ng camping namin na 3 araw, diretso na yan siya sa work niya. Naka-ready na yung for 1 week namin na pagkain. At saka pagkain sa camping. Let's go! On the way na sa Zambales. Papunta kami ng Palawig, Zambales para mag-camping. Yan yung mga gamit namin sa likod. Kasama namin si Tita Mavek. Si Daddy. Mag-hi kayong dalaw dyan. Daddy! Unleaded full tank po. Dito kami sa gas station para mag-gas. Bago umalis. Sinilip mo na yung harap. Friday ng gabi pala ito, mga 7 PM nga kaming umalis galing sa Quezon City, kaya medyo matraffic pa talaga galing ng Balintawak hanggang makarating kami sa Marilao. Nagsiuwian ata ang everyone pa probinsya or baka pare-pareho kami nang naiisip na gawin sa buhay ang magpunta sa campsite. Charing. Yeah, ay shucks. Bumili pala siya ng lechon manok, half para sa dinner. At doon na kami magdi-dinner sa campsite. Pagdating namin, kasama namin, Borlogs na. Yan. So, nandito pa kami ngayon sa, ano yan? Pampanga. Lubao. Lubao, Pampanga pa yung map. Okay, may kanin kami dito. Kanin. Nung papunta, hindi pala kami nag-expressway since gabi naman na din, wala nang jeep at tricycle sa daan, kaya dire-diretso na ang takbo hanggang sa makarating kami sa Gapo. Puminto pala kami dito sa may Barrio Barreto. Ayan, gamit namin sa Clean Fuel. Yan, dito tayo sa Clean Fuel. Tumigil kasi may membership card si Daddy. So, malaki yung CR nila tsaka malinis. Kaya dito kami palaging humihinto. Sasakyan namin. Ang sarap mag-unat. Tagal na namin sa biyahe. 5 hours kasi yung bibiyahein namin. Nakabiyahe na kami ng 3 hours. May 2 hours pa ulit. From Barrio Barreto to Palawig to Camp Tangal. So, let's go. Let's continue the ride. Kamtang, ang layo pa. 2 hours pa yung papuntahan namin. Tapos, alas 10 na ng gabi. Kaya natin to. Let's go. Welcome to Subic. Gateway to Zambales. Baguhan nga lang kami sa pagka-camping pero matagal na naming pinapangarap mapuntahan itong Camp City Tangal at Bagsit River dahil sobra kaming naa-amaze sa mga videos na nakikita namin sa social media. Kaya finally, makukulayan na din ang aming drawing kasama ng aming mga kaibigan. Na ba tayo? Yan, nandito na tayo guys. Malapit na tayo makarating sa Jezin Solar Farm. Ako Santo. 1 minute na lang daw, nandito na. Actually, meet kami ng aming tour guide. So, ayan yung ating pupuntahan. Yung solar farm. From here, gagayad nila tayo papunta dun sa Camp Tangal. And time check ang anong oras na tayong dumating. Ito ay 12:21. And hindi pa namin mahanap ang aming tour guide. Kaya tingnan natin kung saan nila tayo ihahatid. Nandito na tayo, naghihintay na lang tayo sa ating tour guide. And may dumating mga kaibigan. Hindi ko alam kung yan na ba yung tour guide natin. Pero sana siya na yun. Pero parang hindi naman. So
So papasok siya dun sa solar. So basically wala pa yung aming tour guide. So ito yung mga tao natin nakasama. Sino nga ba to? Ay, wala. Sino nga ba kayong nandyan? Oh, ayan yung mga kasama namin. Oh, mga nakakatakot. Sila ay pagod na pagod. And yung mga gamit namin. Ayan, lahat nasa likod. Hintayin lang natin yung aming tour guide. Paano dyan? Ito yung pinaka-landmark dito, Jezen Solar Farm. So, gabi na kasi kaya hindi natin makita kung asan yung solar. Ito yata yung mga solar nila. Ayan. Sabi niya, sundan nyo kung saan yung Kawawa views dito. hindi pa ito yung nakita kong ano eh. Road talaga. Rough road kasi putol-putol lang to. Parang sa Bagsit ganun din eh. Ganito din. Hindi, mas worst pa. Ay, hindi pala. Maganda na pala yung kalsada ng Bagsit. Ayan, Alikabok nga yan, di ba? Yes. Extra approach. Malikabok na. Kailangan natin siya paliguan. Paliguan niya natin. Ligo na siya, ligo. Lalo yung lalabo. Didikit yung mga alikabok dyan. Marami tayong kasabay. Thank you, Pat. So, nandito tayo sa Camp Sitio Tangal, this way. So, ito yung isang daanan nila na pwede daw sa sedan. And makakaiwas to sa 3 human toll. So, rough road lang pero mild lang yung pagiging rough road niya compared doon sa isa. So, sundan natin yung ating tour guide. Time check guys, alas 12:30 na. And gising pa yung ating tour guide. Yung ating guide, hindi naman talaga na niya tayo tinuturo. Gina-guide lang niya tayo. So, sundan na lang natin siya. Meron pa daw yung hinihintay na guest ng 3 PM. So, hindi naman kami yung pinakahuling dumating. Ay, 3 AM. Ano ba? Sorry naman. So, so ayan siya. And, kaya lang naman. Hindi naman siya ganun ka, no? Hindi siya ganun ka kalalalim. Siguro kung ano to, kung maulan, maputek. Pero since hindi naman maulan, so hindi natin problemahin yung putek. Susunod na natin problemahin yan. Ang ganda ng mga puno, oh. Parang may mangunguha. You tell that. Pero kawawa pa rin yung sedan dito. Yeah, are you happy we're going to do camping? Inyo? Kita na siya ng puno. We need to do a camping. We need to do a camping here. But not here because it's so puno. We're here in the forest. Kaya lang siya pero ano, dahan-dahan lang talaga. No way. Pag human toll, babayaran sa kanya. Sa, hindi, dito? Doon sa may-ari ng lupa. Dito? Sa dadong. Doon sa isang kalsada. So paglabas natin bukas, ay Dito pa din. may bayad na. Wala. Kaya tayo pinadaan at sinundo kasi iwas tayo doon sa naniningil. Kasi yun yung inaayawan ng mga campers nila. Parang napakamura ng entrance nila, tapos ang i-offer magdadagdag pa ng additional 300 Dahil sa human toll na yun. So parang mangyayari, di ba? 500. Na-defeat na yung purpose ng murang entrance ng Camp Tangal. So, dyan, kudos sa inyo. Mapanatili na yung pagiging budget friendly para sa aming mga nagpipilit mag-camping pero wala namang budget. Nasa kain lang ang lahat. 1, 2, ready, get set, go. Kuya, nawawala ka na po. Saan na si Kuya?
Nasa na yung daan. Grabe yung daan, no? So much rocks. Poor Lakwachi 2.0. Ang ganda mo pakilala. Tamo kawawa dyan yung trio. Oh no. Iwas natin sa bato. Nagpunta tayo sa Borneo. Huwag na pala yung kabila. Oo, talaga Oh. naman. Pag pinuntahan. Guys, ganito yung Camp Sitio Tangal. Sedan friendly. Hindi siya sedan friendly. That's, over marketing. Ito sa nono. Misleading marketing. Kaya po sa sedan. Kaya po siya kung hindi po kayo masyadong maarte sa mga sedan niyo. Yung company car lang. Hindi po yung sedan niyo, batang may laban. Ano sila Quachi version 2.0. Uy, mukhang papunta rin siya sa... Uy, mukhang papunta yan sa bangin. Kuya, kaya ba namin bumalik sa Maynila? Kaya, Parang happy-happy lang. Wala lang ano. Uwian. Diyan na po ba kami hanggang Manuel? Pag uwi natin, rescue eh. Diyos ko. Napaka-friendly. Kalsadang ito. Ganda ng video na pinanood natin. Asan po Sino yung... gumawa ng video na yun? Asan po yung video na yun? Parang makina po pala magbayad ng 300. Yung kinaripot yung 300, isang matcha latte yun. Pag isang Starbucks yun, kinaripot yung... Ito na. Ito na. Mami, ibigay mo na yung cellphone kay Mami. Nandyan sa'yo yung... Welcome to Camp Sitio Tangal. Where the sedan friendly. Grabe yung bato, oh. Idadaan mo yung sedan dito. Ay, ko. Ay, ang dami. Ang dami nilang nakapark. Ang daming nagka-camp. Patugtog ka ng malakas. Ang daming nakatent. Bato yung Oh, shucks. May nakatravis Mami. Kaya nga. Yay, we're here na sa loob ng Camp Sitio Tangal. Tingnan natin yung mga nakapasok na sasakyan. Makikita natin. Nakarating nga kami sa campsite around 12 midnight at tulog na ang lahat. Nasa gitna pa yung spot namin kaya bawal talaga ang maingay at baka maistorbo natin yung ibang mga campers. Pagkadating nga namin, agad na naming inayos yung tent ng aming mga kasama at kami naman ay sa car lang din matutulog. Ibababa lang lahat ng mga gamit and then iset up lang yung aming car inflatable bed. Makakatulog na kami agad. Nahirapan nga lang sila ng very light mag-set up dahil una, madilim ang paligid at pangalawa, bawal na magpukpok at baka magising pa yung mga ibang campers. Kami naman, dahil nahihiga lahat ng upuan sa Ertiga, kaya no need for tent na, hihiga lang namin lahat ng mga chair, din lagyan ng inflatable bed na may kasamang filler sa gitna ng mga upuan para hindi siya masakit sa likod. Medyo maingay nga lang siya sa part na paglalagay ng hangin, kaya sinarado muna namin yung mga window at doors para hindi tayo makaistorbo. Habang pinapahanginan nga ni Daddy itong mga inflatable, ito namang aming mga kasama ay nagkape at nagutom sila pagkatapos silang mag-set up ng kanilang tent. Ito na nga at napuno na ng hangin yung ating inflatable kaya nilagyan lang natin ng bed cover para naman komportable siyang higaan at naglagay na din kami ng cover dyan para syempre komportable tayo sa madaling araw at malamig-lamig dito at tabing dagat tayo. Nung pagkadating namin around 12 midnight, hindi pa siya masyadong mahangin pero nung mga 3 AM na, doon na nagsimula yung lamig at yung hangin kaya komportable din siya matulog dito sa loob ng sasakyan. Naglagay lang din pala si Daddy ng harang na parang moskitero para hindi makapasok yung mga lamok sa loob ng sasakyan at para hindi makagat ng buhay yung ating mga junakis. How are you, Rafa? Yeah. Oh! Oh, what's wrong?
wrong? Sleepy na si Kuya Nini. Alas 3 na ng madaling araw. Ngayon pa lang kami na... Uy, no fighting. Ngayon pa lang kami natapos ayos, mag-set ng everything. Nini, what's wrong? Hey, do not play with the key. Morning, everyone. And tulog silang tatlo. Yan yung kasama namin. Tapos, alas 7 na ng umaga. Tapos, dito sa Kamtangan, wala pang water ang tubig. Wala pang water ang dagat. So, we're gonna have to go somewhere. Ganito itsura niya pag umaga. Kamtangal. Yan. So, I thought may dagat na pagdating dito. So, punta ka pa doon para magkaroon ng water doon sa malapit sa gitna. So, ganyan. Ganyan. Oh my gosh. Tingnan ako. Ayan. Tapos, yun. Kailangan mo mag-walk-walk somewhere down the road. Dating doon, may something. Sakit pa rin ang ulo ko, shucks. So, may mga puno sa gilid ng dagat, which is magsiserve siya ng lilim sa everyone. Ang daming nagkakambing. As in, literal na galing doon. Papunta dito, papunta dyan. Papunta dun sa dulo, merong nag-camping. Shucks. Tapos kagabi, pagdating namin, sabi, punuan na daw sila. Oh my gosh. Ang haba ng Kamtangal, tapos puno na sila. Walk-walk nga ako. Oh my gosh. May starfish. Tapos, ano yan? Gumagalaw siya. Yuck. Another starfish. Wow. Dami. Oh, may hole ng crab. Ayan. Naglakad-lakad kami sa morning. Tapos, yun yung campsite. Tapos, dito kami pupunta sa may mismong dagat. So, wala siyang water pag umaga. Yung tapat ng campsite. Pupunta ka pa. Punta ka pa dito sa maglalakad ka pa from dyan to here para maligo. Ew! Uod nga. Anong uod? Ang laki naman yan. Ayan, oh. Eh! Layo ng dagat. Ko alam. Gusto nang ganyan. Ayun, katabi natin yung car na yun. Oh. Ayan. Guys! Ano ba yan? Dito kami. Dito kami sa harap ng Kamtangal. Hello, good morning. Early morning stroll tayo dito sa gilid ng dagat. Early morning. Alas 7 na. Ngayon lang kami nagising kasi late na kami nakarating kagabi. Alas 3 na kami natapos. So, naglakad lang kami kasi walang tubig dun sa front. Nalayo ng liliguan.
gusto mo maligo ng dagat na madaling araw ay ng umaga, Pupunta ka dito. doon sa dulo. Yes. Saka ang daming starfish. You have to walk sa water para makarating ka dito. Water yan. And then, you have to walk until there. Like, literally there. Doon. Punta ka doon para magligo. Tapos, yung car namin, somewhere, nakalimutan na namin kung nasaan. Charing. So, uuwi na tayo sa car kaya iniwan lang namin yung 2 bagets. Tapos, walang nagbabantay. Nandun pa naman si Namabek, di ba? Ganyan yung view dito sa umaga. So, ngayon, uuwi na tayo. Natatakot ako sa maraming uod. Anong tawag doon? Yung sea urchin? Yes, may sea worm. So, natatakot ako baka maapakan namin sila and ew! So, yan. Uwi na tayo. I don't know. Inagat yata yun, wala yung laman. Oh, ay! Starfish! So, yun. Uwi na tayo sa car. Subukan natin ha. Ano mo, parang ano na siya. Kikita ba siya? Ayun ako. Walang laman diba? Ano yun? Tuyong? Magdandaan ka. Hindi pa na ikaw maligo pa. Ano, may starfish. Starfish! Dami starfish! Hi, look. starfish. Hi, starfish. Huwag tayo sa may grass kasi parang ang daming mangyayari. Hello. Wala naman to sa ano? Wala naman to sa TikTok. Sa dami starfish oh. Oh no, starfish. Starfish. Natambay kami dito habang inaantay si Dading mag-cook ng breakfast. Pasensya na. So, ayan. Yun yung mini kitchen namin. Nabili namin yan sa DIY. May ratan-ratan. So, para siya aesthetic. Tapos yung maliliit na Tupperware na lagayan ng mga asin, ganyan. Ayan. Tapos, Kanina yung, kala ko ano yung, sino yung lumalakad-lakad dito. Biglang may, okay. Noted po. yung table. Coffee. Tapos, yung si Rafa, muntik na siyang maging pinirito din. Tapos, nagka-water na yung harap namin. Oh, jeez. May Ganyan ang itsura. May mga nakalagay kami dyan pangharang sa araw. Yan. Wow! Ano yung ginagawa mo, Daddy? Muntik mo na siyang i-cremate, no? Ayan, ang ulam natin for today ay sinunog, crinimate na liempo. sige, go. Sinunog na baboy. Tapos hindi, nag-video lang ako. Oh. Sorry. And then here,
Si Mabek ay may ginagawa siya. Anong gagawin mo dyan, Mabek? No, like, iihaw mo din? Yes, mag-iihaw din siya. So, ito naman yung mini kitchen namin. Yan. Ito yung mga ulam namin na dala. Kailangan ko ito siyang lagyan ng yelo. Tapos mga tubig. May binibenta silang tubig dito. Kawawa yung katol natin, Rafa. Very kawawa. Nagbebenta sila ng water dito. Ano? 90 yung isang galon. So, ayan.